Hello mga kapatid, babasa po ulit ako ng Bible verse at talagang uhaw na uhaw yung kaluluwa ko sa pagbabasa ng Bible verse. Okay po, talaga pong kailangan natin itong paglabanan bago tayo matulog sa gabi, bago natin matapos yung trabaho natin. Ito yung time na nakakapagbigay ako ng oras sa ating Panginoon. Pero syempre, huwag natin kalimutan doon sa mga oras na gumagawa tayo ng trabaho. Sabi ko nga doon sa Proverbs 3:5-6, magtiwala tayo sa Panginoon bago tayo gumawa bago tayo gumawa ng mga bagay. Lagi nating banggitin ang ating Panginoon. Lord, marami pong salamat. Lord, salamat at binigay mong kalakasan sa akin para matapos ko ang trabaho ito. Yun po yun Pero ngayon po, ang topic naman po natin ngayon, yung 1 Corinthians 10 verse 13. Okay? So, dito natin babasahin ko po. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Amen. Nararanasan pala lahat nila, yun man naranasan ko rin. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyo. Naunawaan niyo po ba yung sinabi? Walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Yan. Tapat ang Diyos at hindi pinahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang magpapagtagumpayan iyon. Kaya ganun pala yun. Kaya minsan kahit pa anong bigat ng problema mo, hindi pa rin tayo sumusuko. Talagang may liwanag pa rin kapag nasa Panginoon ka. Pero kapag wala ka sa Panginoon, sa mga bigat ng problema mo, yung karamihan bumibitaw. Yung iba, tinatapos ang sarili nila. Napakahirap po nun. Kapag wala kang Panginoon, wala kang mga verse sa isip mo, wala kang kaalam-alam sa Biblia. Wala, talagang mahihirapan ka mamuhay. Kapag ikaw ay nabigo, automatic isip mo, ayoko na. Hindi po ganun ang buhay. Kaya ang sabi niya nga dito, sabi niya sa 1 Corinthians 10 verse 13, walang pagsubok na dumating na hindi natin na naranasan ng ibang tao. Kaya may oras-oras lang ito. Depende nga lang to sa approach na mangyayari dun sa atin. Mayaman ka man o mahirap, ganun pa rin, pare-pareho tayong mamamatay. Minsan nga yung mahirap pang hindi namamatay Kasi talagang wala ko sapat yung kinakain nila kasi karamihan talaga yung pagkain ang nagiging cause ng lahat ng mga problema o sakit sa ating katawan sa sobrang pagkain natin ng mga bagay na hindi naman maganda sa ating katawan. Masarap siyang tingnan, masarap yung lasa. Pero hindi natin alam na unti-unti tumataas ang ating diabetic, cholesterol o kung ano-ano man nakaka-apekto sa ating liver, sa ating puso. Kaya maging ayos tayo mga kapatid. Maging malakas tayo. Kaya ito, sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya daw tayo ng lakas upang matagumpayan. Kaya yun, kapag dumating na yung pagsubok sa ating buhay, kapag nasa Panginoon tayo, bibigyan niya tayo ng pagkaunawa. Kaya tayong mga tao na naniniwala sa Diyos, kapag tayo ay may problema, nakakasurvive tayo. Hindi tayo basta bumibigay. Hindi katulad ng mga iba na talagang ayoko na, ang dami nangyayaring ganun. Kaya wag po tayong bibitaw sa ating Panginoon. Napakahalaga po nun. Totoo ang Diyos. Kasi kung hindi totoo ang Diyos, useless ang buhay natin sa mundong to. Magpapakasaya tayo kasi inisip natin wala nang katapusan Pag natapos ka, tapos na. Basta ganun na lang. Pero hindi.
Baka ito pa yung magiging unang challenge natin sa buhay natin pag tayo namatay. Doon pala magsisimula yung buhay na walang hanggan. Pagdating ng panahon ng paghuhukom. Ay habang tayo nabubuhay sa mundo, ayusin natin para pagdating ng panahon na tayo humarap sa ating Panginoon, meron tayong susunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, magbigay tayo ng oras sa Kanya. At magtiwala tayo sa Kanya. Huwag kang give up. Kahit man anong mangyari sa atin, okay yung give up. Talagang oras mo yun kung may nangyari talaga sa'yo. Talagang kukunin ka niya. Pero habang nabubuhay tayo, habang kahit tayo may sakit, pray pa rin tayo. Tulungan natin ang ating sarili. Yung faith natin sa Panginoon. Huwag tayong bibitaw. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na binigay mo sa amin, Panginoon. Ikaw lamang ang paglilingkuran. In Jesus' name, Amen. Salamat po.